Guys, tayo ay magtatabas ng damo. Kasi, ayun na ba? Hi guys, tayo ay magtatabas ng damo kasi kung napapansin nyo, ang dami na nating damo. At dahil walang lalaki sa amin, tayo ang magtatabas. For the tabasera ang lola nyo. So, ayun guys, ito ang ganap natin for today video. Uy, wala po kasing lalaki sa bahay namin. Meron naman mga tito ko pero may mga trabaho sila. Yung iba naman pagod dahil may ginagawa rin sila. Siyempre, alangan naman ipaubayan namin to sa kanila. Tapat to ng bahay namin, di ba? Hindi tayo aasa sa iba. Hanggat kaya. So, ayan. Kahit di po ako marunong, first time ko po yan actually magtabas ng damo. Kaya kung napapansin nyo po, parang mali yung paraan ko ng pagtatabas. Okay na yan, basta mabawasan lang po talaga. Ayun lang po ang goal ko, mabawasan. Dahil ang dami po niya, yan, tataas na po niyan. Kailangan na po matanggal. Kasi kung hindi naman po natin ito gagawin, wala pong gagawa para sa atin yan. Kaya matanda na po tayo. Hindi naman po titigil ang paghaba ng damo dahil hindi tayo marunong. Uy, ang damo ang nag-adjust. Pero okay na rin to na naranasan ko yung mga gantong bagay. Sa katunayan, ang dami ko talagang naranasan dito sa probinsya na hindi ko naranasan dun sa Laguna. Maraming mga bagay na akala ko hindi ko kaya, pero kaya ko, nagawa ko, at masaya ako dun. Kaya kung may dumating man na mga may hirap na gawain, kahit ano pa yan, sure ako na magagawa ko. Dahil dito, nasubok na yung kakayahan ko dahil dito. Kasi dito sa amin, ako, si mama, kami lang dalawa magkasama. Tas baby ko. Kaya, ayun, ang sarap sa pakiramdam na marami akong nagawa, natutunan dito na hindi ko akalaing magagawa ko. Baka kuhain ako ng MMK nito. Uy, artist na yan. Pero totoo guys, ang dami kong realization nung umuwi ako dito. Ang dami kong mga natutunan baga, mga bagay na pinagsisihan ko rin na ginawa ko. Pero masaya ako na nagkaroon din ako ng aral at dala-dala ko yung mga aral na yun pag uwi ng Laguna. Kasi guys, pauwi na rin kami ng Laguna this first week of September. Kaya, masaya ako na naranasan ko yung mga gantong bagay. Tignan nyo naman. Ang mga aso sa paligid, yung dalawang tuta, oh. Gusto pa atang makijoin. Tinutulungan daw ako, sabi ng tita ko. Dito, ang dami naming alagang hayop eh. May aso, pusa, manok, bibe. Ayun o, kita niyo ba yung yung ano bang tawag dito sa maliit? Basta baby, Diyos ko po. Ang mama ko ang may hawak kay baby, kaya nakakaganyan-ganyan ako. Ay, ayun po palang mama ko. Si tita palang may hawak. Siguro binigay na po pala dyan kay tita. Mataga naman ang likod ko. Diyos ko po, wala nang kapalit, wala ka na magandang anak. Sige ka. Uy, nagbuhat ng sariling bangko. Ang mga kapatid ko nasa Laguna eh. Kami lang dyan ni mama. Ayan ang mama ko. Ang baby ko buhat ni tita. Ayan, si tita po yan. Ayan ang paa ng baby ko. Kita niyo po ba? Cute ng paa. Ang liit-liit. Alam ka naman malaki yan, B. Kabahan ka kapag malaki. Inaway ang sarili. Diyos ko. Makasabi ng mga, hindi po ako baliwa. Ganyan lang talaga. Wag naman. Hapon na po to. Hapon na kami nagtabas. Inuna namin sa harap kasi ayan ang makita ng tao eh. Baka sabihin mga tamad ang mga nakatira. Hindi matabas ang bahay, pinapalago ang damo. Wag naman. Tsaka delikado din kasi yan, baka may mga ahas-ahas. Kaya kailangan ng bawasan eh. Mas masama kapag may di ba? Okay na yung safe. Kahit hindi tayo marunong, at least sinubukan natin. At least umusad tayo. Ayun ang mahalaga. Ayan o. Marami-rami na rin tayong natabas.
Sunod, ano yan? Ano ba tawag doon? Basta, iipunin. Ano ba tawag doon? Sa parang tinidor. Diyos ko po, halatang hindi marunong. Hindi ko alam ang tawag sa tools na yun pero mamaya, makikita nyo. Yung pang kalaykay yun. Oh my gosh. I'm so smart. Uy! Naalala lang, smart na. Kaloka, kabi. So, ayan. Ang dami-dami. Ang sakit din talaga niyan sa likod kasi naka-bend. Tingnan nyo, kuba na nga eh. Lagi na rin nanakit likod ko. Pagising pa lang, sobrang sakit na. Leeg, likod. Araw-araw, kahit hindi ako magkaganyan, ang sakit. Ang dami ko na rin lamig sa likod eh. Tingin ko. Kaya okay to, kahit masakit na sa likod, mainit pa. At least, parang maging aliwalas na tong paligid ng bahay namin. Hindi naman to matatapos agad ngayon, syempre. Guys, kung nakikita niyo iba kong video, makikita niyo na ang napakalawak. Ayun yung tito ko, pinakita sa akin ang bagal ko daw, at saka mali daw yung paraan ng pagtabas ko. Ang hirap din talaga kasi guys. Syempre hindi naman ako sanay eh. Pero okay na yun kesa ang daliri ko mabawasan. Okay na ako dyan sa dahan-dahan lang. Tinulungan na ulit ako ng mama ko. Syempre sakit talaga sa mata na makita ang tataas ng damo. Tsaka ang hirap maglakad-lakad, ang kati-kati sa paa. Arty yarn. Hindi, pero totoo ang kati talaga niya. Syempre, sino bang gustong kinakati ka habang naglalakad-lakad ka? Wala na kasing madaanan, tataas ang damo. At least, diba, kung magkaroon man ng damo sa paligid ng bahay namin, kaya ko na yan. Basic na lang yan. Uy, nagyabang. So, ayun, nagpahinga na si mama. Napagod na siya. Pinulta naman siya ni tita ngayon. Si mama naman ang nagbuhat kay baby. Hoy, aso ka. Gusto rin ata nito mag-vlog eh. Ayan, alam niyo ba ayan tita ko. Ayan po lagi ang kasama namin dito. Napakabait po yan at masipag. Lagi po yan pupunta dito sa bahay pagtapos po nila magtrabaho. Minsan may dala po siyang mga kakanin, mga merienda po niya doon. Dinadala niya po dito. Binibili niya po yung mga sobra niya, yung mga hindi niya po kinakain. Napakabait po nan. Nung wala pa po si mama dito, kami pa lang ni ate, yung panganay. Lagi niya po kaming sinasamahan dito. Siya na nga rin po naglalaba eh. Napakabait po niyan. Kaya kung maging mayaman ako, ay nako, mababasbasan. Uy, basbas ka dyan, B. De, pero totoo, sobrang laki ng utang na loob namin ng pamilya ko sa kanilang mag-asawa, kay tito, tita, tsaka sa anak nila. Napakabait po ng magpapamilya na yan. Alam niyo po ba, yung tita kong yan at tito ko, yung tito ko po, ayun po yung kapatid ni mama. Magkasunod po sila. Sabi po ng iba, wala daw po dibang relasyon na hindi nag-aaway. Sila po mag-asawa. Naku, hindi po sila nag-aaway. Lagi po silang nagbibigayan. Kunyari po, galit yung isa, yung isa naman po magpaparaya. Kung isa naman pong galit, yung isa naman pong paparaya. Ganun po sila. Wala po akong naririnig sa kanila na nagsigawan sila, mga ganun. Naku, hindi po. Parehas pong mahiyain ang dalawang yan. Tapos yung anak po nila, isa pa pong mahiyain. Ayun po ang mahiyain na sobra. Manang-mana po. Napakabait po talaga ng mag-asawang yun. Yun po talaga nalalapitan namin palagi. Pag wala na po kami bigas, dinadalhan po kami ulam, di po nila kami nakakalimutan. So ayan na po ngayon, inaano ko na po, nabatawag ulit dito. Kinakalaykay ko na po para mapagsama-sama na po yung mga tinabas namin at makapagpahinga na. Taragis na aso na to. Binugaw na eh. Inaano niya eh. Binabalandra. Uy. Ay, ano ba, Bi? Binabalandra niya ang kanyang ang puwet. Diyos ko po.
Aso po yun ng kapatid ni mama na mas panganay, mas patanda po sa kanya. Magkakalapit lang po dito ang bahay ng nila, namin. Magkakalapit lang po. Tita ko na yan, galing pa po yan sa trabaho, pero tinulungan pa po kami magtabas. Kaya talaga, ay, napakabait po talaga ng tao na yan. Wala pong masasabi dyan. Kahit wala na po sila, nagbibigay pa rin po sila. Hindi, may isang beses nga po nangutang pa po yan para lang po may pautang po sa kapatid ni mama. Di ba po? Napakahusay. Ang galing. Pero masama naman po yung ganyan, yung umutang ka para mapautang. Pero ganun po siya, mapagbigay po talaga siya. Ang baby kong cute na cute. Inaagaw ang gusto din mag-inom sa baso ng kape. Bawal pa siya. Gatas lang ni mami ang pwede, baby ko. So, ayun guys, marami na kaming natabas kaysa kanina. Bukas na lang ulit. To be continue. Pasensya na kayo at first time magtabas, hindi pa marunong. Mali pa. Parang ginawang pangpalay. Okay lang yan. Nabawasan kaysa ang daliri ko ang mabawasan. Yun lang guys. Bye bye!